Nang tumayo si Nick, alam niyang hindi na mangyayari ang hinihiling niya. Sinundan niya ito ng tingin habang papalabas ito ng pinto. Napasinghap siya ng sandali itong huminto. Nabuhay ang pag-asa niya, pero napawi rin agad iyon nang magsalita ito. Iwan mo na lang sa maid ang address at phone number mo para madali para sa akin ang kontakin ka sa mga kailangan para sa divorce. Hindi ito lumingon habang sinasabi yon. Hindi na rin ito hinintay na sumagot siya dahil mabilis na itong lumabas. Goodbye, Nick, bulong niya. She cried silently. Ni hindi lumingon si Nick nang marinig ang sunod-sunod ng pagbusina ng sasakyan sa likod niya. Tulo lang siya sa pagtakbo. Gusto niyang ubusin ng lakas kaya ilang beses na siyang pabalik-balik sa buong village. Nick! Narinig niyang muling tawag sa kanya. Iritadong tumigil siya. What? Sigaw niya. Nagulat pa siya na makitang kaibigang si Andre ang naroon. Matagal itong nawala dahil nagbakasyon ito at ang asawang si Gail sa resort nito sa Los Baños. Pilit siyang ngumiti para batiin si Gail na naiwan sa kotse. Lumapit sa kanya si Andre. We hear the good news. Excited na kinamay siya nito. Kumunot ang noo ni Nick. What good news? Bumakas ang pagtataka sa mukha nito. You mean, hindi pa sinasabi sa'yo ng asawa mo? Sumikdo ang dibdib niya pagkarinig sa salitang asawa. Alam niyang si Leia ang tinutukoy nito. Umiling si Andre. I don't want to spoil your surprise. Come on, Andre, iritadong sabi niya. Ano bang sinasabi mo? Si Leia na lang ang tanungin mo. Baka, please sabihin mo na. Agap niya sa sasabihin nito. Ang asawa mo na lang ang tanungin mo, tanggi ni Andre. We broke up, madiin niyang sabi. I haven't seen her for a week now. Kaya kung ako sa'yo, sabihin mo nang gusto mong sabihin because I can guarantee na hindi na niya masasabi sa akin ang balitang yan. Tila nagulat ito sa pasigaw niyang pagsasalita. I'm sorry, inilihis niyang kamay sa mukha kasabay na isang malalim na buntong hininga. Hindi niya dapat ibinunton ang galit niya sa ibang tao, lalo na rito. Tinutok ni Nick ang mga mata sa kaibigan niya si Andre na hindi pa rin umaalis sa tabi niya. Lumingon ito at tinapik siya sa balikat. Okay lang yun pare, I understand. Napabuntong hininga si Nick. Babalik na ako sa bahay, I had a bad day. Mabilis niyang piniling talikuran si Andre pero bago pa siya makalayo, hinawakan siya nito sa braso. Pare, I don't think it's just a bad day. Sumunod na naging seryoso mukha ni Andre. It looks like you've been living in hell for a week. You look like a mess. Nailing na tinitigan siya nito. Para bang gusto nitong magtapat ng higit pa. I really hope this news will help you. Hinintay ni Nick ang kasunod na sasabihin ni Andre. Ngunit ang mga sandaling iyon ay tila huminto sa oras. Parang isang mabigat na hininga ang sumakay sa katahimikan. Pumunta sa resort si Ronnie, yung pinsan ni Gailina. Doktor, simula ni Andre, hindi alintana ang tensyon sa pagitan nila. And so, tinanong ni Nick kahit na wala siyang interes sa buhay ni Ronnie. Ngunit nagulat siya sa mga sumunod na salita ni Andre. Habang pinipigilan ang init ng ulo, naramdaman niyang kumuyom ang kanyang mga kamao. Could it be na si Leia ang kasama ni Ronnie sa resort? He was devastated. Sagot ni Andre. Pumunta siya doon para magpalipas ng sama ng loob dahil nalaman niyang ikinasal na si Leia sa'yo. At ngayon nga, buntis ng asawa mo. Hindi makapaniwalang naramdaman ni Nick ang bigat ng mga salitang yon. Buntis si Leia? Ang usal niya, tumutok ang mga mata sa kaibigan. Naghahanap ng kasiguraduhan. Tumango si Andre. Nakita raw sila sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Nahilo si Leia kaya sinamahan niya ito sa Obigaine. And the result was positive. Ilang segundong dumaan bago magsalita si Nick. Inihilamos niya muli ang kamay sa muka. Ang bawat galaw ay puno ng hirap at kalituhan. Mabilis na nag-iisip ngunit tila ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkakasya sa lugar na dapat nilang kalagyan. Andre, can you do me a favor? Nagmamadali niyang tanong. Anything pare. Sagot nito, isang ngiti sa labi. Tawagan mo si Roland. I need a plane. Ngunit hindi natapos ang huling salita ni Nick dahil agad siyang napailing at nagbagong isip. No. Let him pull some strings. I need a chopper. Bawi niya, ang mga matay puno ng determinasyon. Hindi na siya naghintay pa ng sagot ni Andre. Agad siyang tumalikod at tumakbo, pabalik sa bahay. Don't forget to shave, Nick. Ang pabirong sigaw ni Andre mula sa likuran. Itinaas na lang niya ang kamay bilang sagot,
Nang tumakbo siya pabalik sa bahay, he thought that was the longest run he had ever made in his life. Pupunta lang ako sa may ilog, tay, paalam ni Leia sa ama. Nagkatingin nito at ang tiya Lena niya. Zenny, ang mabuti pa'y samahan mong ate mo. Utos ng tatay niya sa kanyang kapatid. Wag na ho, tay, bumangon siya kay Zenny. Na nagwawalis ng sahig, ituloy mo ng ginagawa mo, nagmano siya sa ama. Babalik din ako kagad, tay. Saglit tong nag-atubili kung papayagan siya, pero tumango rin ito. Huwag ka magtatagal doon. Opo, sagot niya. Sa kabila ng nangyari sa kanila ni Nick, may konsolasyon na rin siyang maituturing. Nagkita sila ng kanyang nanay at ngayon ay unti-unti nang nabubuwag ang pader na kapagitan sa kanila ng ama. Naikwento na niya rito ang lahat na nangyari, ang pagpapakasal niya kay Nick para makakuha ng green card at ang pagkikita nila ng nanay niya. Nasabi na rin niya rito ang paghingi ng tawad ng nanay niya. He readily forgave her mother. Siguro'y panahon na para ibaon sa limot ang lahat. Naalala niyang sabi nito, buo na sana ang kaligayahan niya ngayon kung hindi lang sila nagkahiwalay ni Nick. Pilit niyang pinalis yon sa isip. Tinalunto na lang niya ang daan patungo sa ilog. Malapit na niyang marating ang ilog nang marinig niya ang ugong na helicopter. Tumingala siya, nasilaw siya sa tama ng sinag ng araw sa kanyang mga mata. Kaya agad siyang nagbawi ng tingin. Itinuloy na lang niya ang paglalakad. Leia smiled bitterly sa reflection niya sa malinaw na tubig ng ilog. Ang nakita niya roon ay isang babaeng mapanglaw, nangingitim ang paligid ng mga mata, nangangayayat at alam niyang namumutla siya. Siya na yata ang pinakapangit na buntis na nakita niya. Oh baby, I don't want to feel miserable, but she was sorry dahil yun ang talagang nararamdaman niya. Kung hindi nga lang niya inaalala, ang nasa sinapupunan niya, baka hindi na talaga siya makakain. Parang walang lasa ang lahat ng pagkaing sinusuong niya. Parang ang hindi niya naramdaman ang pagdaan ng Pasko at ngayong malapit ng bagong taon, still she felt empty. At alam niyang nag-aalala ng mga kasambahay niya, kaya nga hanggat maaari ay ayaw siyang payagang lumakad na nag-iisa ng tatay niya. I miss you so much, Nick. Kaya minsan ay parang ayaw na rin niyang matulog dahil laman ng panaginip niyang asawa. Paano nga ba niya ito malilimutan kung laging ganoon? How could she move on without him if lagi niyang naiisip? Maybe I am crazy, nailing na sabi niya sa sarili. Marahil ay nakabalik na ito sa Amerika ngayon at nagpapakasaya sa piling ng mga girlfriends nito. Marahil ay inaasikaso na nito ang divorce papers nila para maging malaya na itong muli. Maybe he was happy to finally get rid of her. Iniisip niya yon para makaramdam ng galit dito. Pero nabigo siya. Instead, there was that familiar pain in her heart tuwing iisipin niyang maligaya to sa piling ng iba. How could she be happy ngayong siya ay nagdurusa? She choked back her sob. Ayaw na muna niyang umiyak, napapagod na rin siya. Nilaro ng mga paa niya ang malamig na tubig ng ilog, luminga siya sa paligid. Nang masigurong walang tao, sinimulan niyang tanggalin sa pagkakabotones ang suot na sleeveless blouse. She was almost finished nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses. And what do you think you're doing? Napigil niya ang paghinga. It couldn't be happening. She was hearing his husband's voice again. Tinakip niya ang dalawang palad sa magkabilang tenga. Maybe she was hallucinating. Huhubarin na lang niya ang blouse nang muling marinig ang boses na yon. Don't you dare, Mrs. Leia, malabanan. Dahan-dahan siyang pumihit sa pinanggalingan ng boses. Kumakabog ang dibdib niya. Isa lang ang taong tumatawag sa kanya ng ganoon. And there he was, standing sa regal kahit nga nasilihan ng sinag ng araw. She blinked many times. Natatakot siyang baka panaginip lang ang lahat. Na-aparisyon lang ang nasa harapan niya. At ano ang ginagawa nito doon? Ngunit sa halip na mawala ito, humakbang pa ito papalapit sa kanya. Hindi siya kumurap. Gusto niyang pangmasdan ng bawat hakbang nito. She was almost sure na totoong nakikita niya ito ng mga sandaling iyon. Tinitigan niya ito ng husto. Bakit parang nangangayayat to? Posible kayang naging miserable rin ang buhay nito noong magkahiwalay sila? Sa wakas ay nakalapit ito ng tuluyan sa kanya. Hanggang sa sandaling nanatiling magkahina ang kanilang mga mata, walang gustong magsalita na para bang kapag ginawa nila iyon ay masisira ang mahika ng tagpong iyon. Mula sa mukha niya ay bumaba ang mga mata nito sa dibdib niya na naka-expose na dahil bukas ang lahat ng botones ng kanyang blouse. You're tempting me, my wife, he said in a husky voice. Oh, hindi maganda tutong ibinalik niya ang pagkakabotones nun. Allow me,
Sabi nito na parang nakikiusap. Hindi ito nagdalawang salita dahil agad niyang ibinaba ang mga kamay at hinayaan nitong ibotones ang blouse niya. Hindi niya alam kung sinasadya ba nito o hindi ang paminsan-minsang pagdaiti ng mga daliri nito sa balat niya. And every time he did, she shivered with that electric-like sensation that was searing through her body. I want to kiss you, sabi nito. Pero kapag ginawa ko yun, saglit tong nag-isip. Oh well, one kiss won't do any harm. He bent his head and kissed her. That one kiss ignited flame in their bodies. Naitukod niya ang dalawang kamay sa malapad nitong dibdib. Ang kamay naman nito ay agad na pumulupot sa bewang niya. They kissed hard and passionate, na parang pinupunan nilang mga panahong magkahiwalay sila. Let's talk first, sweetie, humihingal na sabi nito. Magpoprotesta sana siya pero nakita niyang desidido itong mag-usap na muna sila. Inalalayan siya nito para makaupo sila sa damuhan. I thought nasa Amerika ka na. Hindi niya napigilan tanong. Tumingin ito sa kanya. Do you really believe na magagawa kitang iwan sa kalagayan mong iyan? Napasinghap siya. Paano nito nalaman? Her mind was racing. Kaya ba siya nito pinuntahan ngayon ay dahil lang sa nasa sinapupunan niya? Her heart sank. I'm fine here, Nick. Really, hindi na kailangan mag-alala ka. Pero hindi siguro niya ito nakumbinsi sa boses niya dahil sunod-sunod ang pag-iling nito. Bumalati sa mukha nito ang sakit ng loob. Huwag mo naman akong itaboy sa buhay mo, Leia. For the second time, you tried to shut me out of your life. Ganun ba ako kawalang halaga sa iyo? Nalito siya. What was he talking about? Kailan kita itinaboy sa buhay ko? Tanong niya. Una, nung hindi mo sinabi sa akin ang dahilan kung bakit gusto mong manatili sa Amerika. Kaya ka nagpakasal sa akin. I could help you, you know. Pinagkatiwala ko sa iyong pangalan ko pero hindi mo nagawang ipagkatiwala sa akin ang bagay na yun sa buhay mo. Sagot nito. Hindi siya nakakibo. And you're doing it again. Patulin to. Kung hindi ko pa nalaman mula sa isang kaibigan ang kalagayan mo, I wonder kung kailan mo sasabihin sa akin. Kapag malaki na ang tiyan mo o kung nakapanganak ka na. Bumuntong hininga ito. Pagkuha ni Marahang nagsalita. Karapatan kong malaman ang kalagayan mo dahil ako ang ama ng magiging anak natin. Hindi ko ipagkakait sa iyong karapatang iyon, Aniya. Ang boses niya may kalakip ng kalungkutan at paninindigan. Eventually, ipapaalam ko rin sa iyo ang kalagayan ko. And you don't have to worry. Dahil sinisiguro ko sa iyong kahit na magkahiwalay tayo, kikilalanin ka pa rin bilang ama ng anak natin. Para na ring inamin nito na ang bata ang tanging dahilan kung bakit siya nandoon. Sinusundan siya, tila may lihim na pangako na nais to pa rin. Hindi nakapaghintay ang lalaki. Tumingin siya sa kanya ng diretso. Ang mga mata nito'y naglalaman ng matinding emosyon. Hindi lang karapatan ko sa bata ang gusto kong ibigay mo, Leia. Sabi nito, ang tinig ng kanyang puso naglalaman ng hindi matitinag na kagustuhan. Gusto kong ibigay mo sa akin ang karapatan ko bilang asawa mo. Oh, what are you saying? Naiyak na yumuko siya. Ang puso niya'y naglalaban, ngunit sa ilalim ng mga luha, may halong pag-asa. Bakit? Tinutukso siya ng sariling puso, subalit alam niyang hindi niya kayang magtiwala ng buo. Hindi siya dapat magpatalo sa mga salitang iyon. Ngunit ang puso, nagsimula ng magduda. Itinaas na lalaki ang kanyang baba, pinilit niyang patagilid ang mga mata. Look at me, Leia. Banayad ang utos nito at hindi siya nakatanggi. Tumango siya, humarap sa lalaki. I want to be the father of our child. But more than that, more than anything else, I want to be your husband. And please tell me na pumapayag ka. Napanganga siya, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi ito maaaring totoo, minsan lang mangyari ang ganito at hindi siya sigurado kung handa na siyang magtiwala. Pinagmasdan niyang mukha ng lalaki, ang mga mata nito naglalaman ng paghihirap at wagas na pagnanasa. He sounded desperate. Nagmumuni siya, parang tinitingnan niya ng ibang taong hindi siya sigurado kung ito bang lalaking nakilala niya o isang tao nang galing sa matinding paghihirap. Naging matalim ang kanyang pagninilay nang mapansin niyang may bahagyang itim na gilid ang kaliwang mata ng lalaki. Anong nangyari dyan? Tanong niya. Ang hindi na alalahanin ay nagsimulang mag-ukit ng takot sa kanyang puso. What happened? He hesitated before answering and Leia immediately knew that it was something she didn't expect. Your father punched me, sagot nito. Ang boses ay may halong pagsisisi. Sabi niya, tarantado raw ako kasi pinaiyak kita. Napangiwi siya, nag-alala.
Alam niya nagalit ang tatay niya nang ipagtapat niya ang lahat kay Don Carlos. Pero ang makita ang kanyang ama na gumamit ng kamay laban sa lalaki, yun ang isang bagay na hindi niya alam kung paano tatanggapin. And I agree with him, patuloy ng lalaki. I was the biggest idiot on earth when I let you leave our house. Kahit na alam kong hindi ko kayang mabuhay doon nang wala ka. Hinawakan niyang mga kamay ni Leia at sa lahat ng oras na yon, tila naglalaman ng lahat ng sakit at pangako ang kanyang mga mata. Come home with me, Leia, please. God knows how much she wanted to answer yes. Pero hindi siya makapagdesisyon ng ganun-ganun lang. Gusto niyang malaman kung saan siya nakatayo sa buhay ng lalaki sa puso nito. I can't. Napaluha siya. Hindi dahil sa galit ko, hindi sa takot na magkamaling muli. Ang takot ng pagmamahal ay maaring hindi sapat. Tumingin sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito ay may pagsisisi. If you think na hayaan kitang mapunta sa doktor na yon, think again. I will never let anyone come near you and our baby. Ang tinig nito ay puno ng galit at may takot na hindi kayang itago. Pinigil niya ang pagngiti. He sounds jealous. Now all she needed was a little confirmation. Sinong doktor? Yung kasama mo sa kasal ni na Andre. Yung kasama mo sa ospital. Yung niyakap ka sa bewang. Ronnie Salazar? Yeah, that is name. Sagot nito. Ang mga labi mahigpit na nakapikit sa galit. Oh, I could kill him, Leia. I swear. Don't he dare touch you again or I'll kill him. Anong ginagawa mo sa ospital nung araw na yun? Tanong niya. Ang mga mata ni Leia puno ng pagtataka. Sinundan kita. Ang sabi ni Mami pupunta ka raw doon. Gusto kong makausap ka ng sarilinan to clear things out. Plano kong suyuin ka at hikayatin kang baguhin ang isip mo tungkol sa kasal natin. Na hindi lang si Tita Letty ang pwedeng maging dahilan kaya ka nagpakasal sa akin. Dumilim ang mukha nito. But what did I see? Ang doktor na yun at ang asawa ko sa harap ng maraming tao magkayakap. At hindi na niya napigil ang emosyon. She was laughing and crying at the same time. Nick was jealous. At hindi ito magsaselos kung hindi siya nito mahal. Or was he really jealous? Tumigil siya sa pagtawa at tumingin dito. May itatanong ako sa iyo, Nick, and I want an honest answer. Seryosong sabi niya. Pinahid niya ang luhang tumulo sa kanyang pisngi. Far away. Sagot nito. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob. It was now or never. Do you love me? Do I love you? Tila hindi makapaniwalang ulit nito. He cupped her face with his palms. I married you, Leia. Isn't that enough answers? Umiling siya. Pinakasalan mo ko dahil kailangan. You help me. Pero hindi nangangahulugan na mahal mo ko. Bumuntong hininga to. Alam mo ba ang kasunduan naming magkakaibigan? Umiling siya. Ipinangako namin sa isa't isa na ang babaeng pakakasalan namin ay ang babaeng gusto naming makasama habang buhay. Walang maghihiwalay. So we have to be sure kapag inalok na namin ang pangalan namin. Ayaw mo lang na sumira sa usapan nyo. Is that what you're trying to tell me now? Nagdaramdam na tanong niya. Silly, umiiling na sabi nito. She knew he was trying to suppress a smile. Kung natatandaan mo, ako ang nagboluntaryong magpakasal tayo sa Amerika. You were reluctant at first, pero kinumbinsi kita. I wanted to marry you from the start kaya ginamit kong dahilan ang bili ni Tita Nemia. Pati na rin ang kagipitan mo. Naalala niya ang mga nangyari at totoo ngang ito ang nagpilit na ito na lang ang pakasalan niya. Sa halip na humanap pa ng iba kagaya ng plano niya. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. When he tried to kiss her, umiwas siya. Bakit ba hindi ka maniwalang mahal kita? Because you never told me you love me. Not even once. Nainip na sagot niya. Amis na napatingin ito sa kanya. But I tried to show you how I feel for you. Sa maraming paraan, nagbilang ito sa mga daliri. I married you. I even told my family na pakakasalan kita rito sa Pilipinas. I surprised you with a birthday party. I brought you to my house in Laguna which is sacred dahil para lang yun sa mga reyna ng aming magkakabarkada. And I made love to you countless times. Isn't that enough declaration that I love you? Hindi mo ba nararamdaman sa bawat halik ko sa'yo? At last, he said it. Women like to hear it from their men. You know, it boosts our morale. Sagot niya. He kissed her. Then he gazed at her with much love in his eyes. I love you. I love you so much. Kung kailangan habang buhay kong sabihin yan sa'yo, gagawin ko. Mapaniwala lang kita. She smiled. No need. I already believe you. Muli ay hinalikan siya nito, puno ng pagsuyo ng pagmamahal.
And she asked herself, bakit nga ba hindi niya kaagad naramdaman na mahal din siya nito? When right from the start he had kissed, looked and made love to her like a man in love. Nang matapos ang halik na yon ay binuhat siya nito. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Uuwi na kita sa Laguna, Mrs. He beamed. That is where you belong, in our home. Pabulong ang sunod nitong sinabi. In our bed. She giggled in response. Besides, mahal nang babayaran ko sa inarkel akong chopper. Buti na lang at libre ang piloto, dagdag nito. And I thought my husband couldn't wait to make love to his wife, reklamo niya. Tumigil ito sa paghakbang, sinuyod nito ng tingin ng damuhang nilalakaran. Naaaliw na pinagmasdan niya ito. Her husband was really gorgeous. Maya-maya ay umiling ito. No, sa bahay na lang. I can't risk taking you here. Mabato, masasaktan ang likod mo. Baka magreklamo ang baby natin. Tinuloy na nito ang paghakbang. Isinubsob niyang mukha sa dibdib nito. She mumbled, I love you. I love you too, my wife. Bulong din ito. At last, our wedding pictures. Nilapag ni Nick ang makapal na photo album sa kama. Takmang bubuklatin ni Leia nang pigilan siya nito. Oops, kiss mo na sa gwapo mong asawa, nakangising sabi nito. Hinalikan niya ito sa mga labi. Di naman ito ang bahagyang umbok sa kanyang puson. Baby, ang bango ni mommy, inamoy nitong leeg niya. Natatawang lumayo siya rito. Kung mamaya na kaya natin tingnan ang mga pictures na yan. I have a better idea. Niyakap siya nito mula sa likod. Kung mamaya na kaya natin gawin ang nasa isip mo, sagot niya. Uy, si Mrs. Maliciosa, tudyo nito. Bakit? Ano bang iniisip mong gusto kong gawin? Gusto ko lang pong magmeryenda na muna kasi napapagod ako sa pag-drive para kunin ang album na yan. Inirapan niya to. Sinimulan na niyang buklatin ang album. Isang buwan na mula nang idaos ang kanilang kasal sa simbahan. That was the happiest day of her life. Umuwi sa Pilipinas ang nanay niya kasama si Bill. Ayon dito, maayos ng pagsasama ng mga ito. Nagkapatawaran na rin ang nanay at tatay niya and she could not ask for more. Napatunayan niyang gaano siya kamahal ni Nick. He made sure that she felt it every day. Araw-araw nitong sinasabi sa kanya na mahal siya nito. Walang pinipiling oras. He would just blurt out and tell her how much he loved her. And she was more than flattered. She felt contented and happy. Napagkasunduan din nilang sa Pilipinas mamimili. Mas gusto nila sa sariling bansa palakihin ng mga anak nila. Napasinghap siya nang tumambad sa kanyang mga larawan sa unang pahina ng photo album. Hindi yun ang karaniwang nakikita sa mga wedding albums. Bagaman larawan nilang dalawa ni Nick ang naroon, pero hindi yun kuha nung araw ng kanilang kasal. Ang naroon ay ang picture noong kasal ni na Andre at Gail. Noong masalon niya ang bouquet at masalon naman ito ang garter. When the photographer asked Nick to kiss her at sa mga labi niya dumapong halik nito, she smiled as she looked at the picture. Na-capture ng camera ang halik na pinagsaluhan nila noon. She realized na nakabukas palang mga mata niya and she really looked shocked. Pero nang tignan niyang itsura ni Nick doon, parang may humaplos sa puso niya. His eyes were closed at waring ninanamnam ang halik na yon. Ang mga kamay nito'y nasa likod niya. How did you get this? Nagtatakang tanong niya. What? This picture? Tumango siya. Matagal nang nasa akin yan. Hiningi ko sa photographer. Sagot nito. But why? Because I love you. Love you the very first time I laid my eyes on you. Seryosong sagot nito. Napangiti siya at muling ibinalik ang mga mata sa litrato. Who would have thought among the guests that someday we were going to be married? Tila nangangarap na tanong niya. Ako, mabilis itong sagot. Maang na napatingin siya dito, he looked serious. Nung makita kita, I knew right that moment that something was destined to happen between us. He was being romantic again. Sinakyan niya ang sinabi nito. At paano ka naman nakatiyak? Because I felt it in my heart. Maikling sagot nito. Kinabig siya nito at ginawaran siya ng halik sa mga labi. And she readily agreed with him. They both felt the love in their hearts. At nasisiguro niyang habang buhay nilang ipapahayag iyon sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.